Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya! Ay, Wednesday today. Yes. Welcome back, Kika. Miss ka namin kahapon. Salamat. Wala si Kiki Wala ka kahapon. kahapon na. Pero good thing nandito ka na ngayon. Yun ang importante. Yes. At magaling ka na. Ngayon nga po ay October 26, Wednesday, and it's already 5, ano na? 5:08 na ngayon. 5:08 in the morning. That's Ayan. At of course, we will start our day with words of wisdom from Brother Eli Soriano. But this time around, may tatanong muna ako sa inyo. Alin Kapag yan? kayo ba yung nagkakaproblema, ano yung iniisip niyo? Solusyon. Solusyon, Gusto ko ikaw? yan. Ako? Oo. Siyempre yung cause muna ng problem. Ba't ba nangyari yun? Para Tara. alam mo yung solusyon. Ano yan eh? Anong tawag sa ganon? Step by step. Oo. Cause and effect ba? Cause and effect. Oo. Pero usually ba syempre pag lalo na pag patong-patong yung problema natin, di ba? Sino-sino yung mga sinisisi nyo? Sarili ko. Sino-sino, ano mga bagay-bagay at sino-sino yung mga sinisisi ninyo? Ay, madami. Pero unang-una, sarili natin. Kasi hindi naman tayo magkakaproblema kung hindi tayo nadamay doon. No? Wow. Mayroon din tayong partisipasyon doon sa problema. Bukod sa ibang tao. Oh, napakaganda ng punto mong yan na Kika. Dahil syempre, yung ating katanungan ngayon, kapag marami ba tayong problema, ibig sabihin yun, dahil marami ka ring nagawang kasalanan. Alamin natin ang kasagutan mula po kay Brother Eli Soriano sa pamamagitan po ng banal na kasulatan dito po sa ating Biblically Speaking. Hindi naman po ang ibig sabihin kung maraming problema, maraming nagawang kasalanan. Kahit po gumagawa ka ng kabutihan, kung minsan may problema ka pa rin eh. Tingnan ninyo ako, ang ginagawa ko po yung salita ng Diyos, ipangalat ko, ituro ko sa tao. Pinagdidimanda ako, di marami akong problema dahil marami akong demanda. O hindi naman ho kasalanan yung ginawa ko eh. Ang ginawa ko po, sinasabi ko lang yung aral ni Kristo. Kaya hindi po totoo yun na kung marami kang problema, marami kang kasalanan. At sana ang gawin nyo, wag yung kasalanan ng isipin nyo, kapatid. Manalangin po kayo sa Diyos na tulungan kayo sa inyong problema. Yun po ang utos ng Biblia. Pakinggan nyo sa Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sabi, huwag kayo ang wikang mabalisa sa mga bagay-bagay o sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may kalakip na pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At doon sa 7 ang sabi, at ang kapayapaan ng Diyos na di matayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, kailangan lang po natin humingi ng tulong sa Diyos. Ang problema po ay malulutas pag tinulungan tayo ng Diyos. Huwag niyong isipin yung kung marami ba kayong nagawang kasalanan o hindi, kundi humingi kayo ng tawad sa Diyos kung nagkasala man kayo, tapos patulong kayo sa problema, kapatid. Meron pong Diyos na nakakakita ng puso ng tao, maawas siya sa inyo, matulungan kayo ng Diyos sa inyong problema. Napakaganda ng punto ni Brother Eli Soriano. Attorney G, good morning! Good morning! Nasusulat naman lahat yan. Oo. Ang sabi niya, basta humingi ka lang ng tulong sa Diyos. Di ba, patatawarin ka rin naman sa iyong mga kasalanan. Importante, alam mo yung nare-realize mo na may kasalanan ka. Oo. Na may Nagsisisi mali ka. ka. Pagkatapos, humingi ka ng tulong sa Kanya. Importante talaga yung may remorse ka, di ba, Attorney Oo. G? Yung nakikilala mo kung ano yung pagkakamali mo. Kasi may mga ibang tao, Attorney G, di ba, na hindi nila Mataas ang pride. kinikilala yung kanilang mga pagkakamali. So, paano ka hingi ng Tapos sinisisi pa kapatawaran? kung sino-sino. Exactly. Magsisisi pa ang Diyos kapag ano nangyayari sa buhay mo. Siyempre, binigyan nga tayo ng free will para magdesisyon sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito. At yung free will na yon, nasa sa atin yun kung paano natin gagamitin. Ngayon, hindi mo pwedeng isisi sa lahat yan ng mga pangyayari sa buhay mo. Exactly. Napakaganda ng punto. Maraming salamat sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. And once again, good morning, Attorney G! Good morning, Attorney G! May na tayo. Aba, meron nga! Oo, sino ka, Veronica?
Hello, sir. Good morning. Oh, dahil wala ata si Doc Good morning Peps. po. Meron Morning. tayong bisita. And of course, kilala niyo lahat yan. Morning. Doc Eric Tayag, ASEC na DOH. Listen down. Grabe, isang malaking karangalan ito. Naging guest ko rin si Doc doon sa serbisyong kasangbahay. Kailan yung kay yan? Kuya Daniel Razon. Recently lang din. Minsan ako yung napaupo din doon. Kaya sabi ko ngayon, ang dancing secretary natin eh. Oo ba? Dancing Yes. secretary. Dati po napapanood lang namin kayo, ngayon nakakatrabaho na po Oo, namin. ang ganda pala ng balat niyo, Dok. Naiingit ako. Parang gusto mo kung Siya ang spokesperson ng Department of Health, alam naman natin. At talagang siya yung mga mga kinakailangan ipaliwanag na mga bagay-bagay sa mga trabaho ng Department of Health, si Doc Eric Tayagan lagi na andyan. Kaya nagpapasalamat tayo sa pagpunta niya dito sa atin. Ako rin nagpapasalamat at ngayong umaga nga ay makakapiling ko kayo at sana po ay makapagbigay tayo ng mga mensahe tungkol sa kalusugan. Yeah. And we're very happy na nandito po kayo. At dahil po dyan, paghahandaan po namin kayo ng pagkain. Pupunta muna po kami sa kusina. Sama kayo. Sama. Ay, kasama si Dok. Para mas Kayo masaya. talaga Sa ating quick nyo pa. meal. Ayaw nyo pa kainin na. Baptism of fire. Dok, sama dito po po kayo kayo. sa gitna. Ayan. Yes. At ito po ang tinatawag namin na Quick meal. ang tangkad ni Doc, no? At kami pa hindi kayong kasama. So, ang cute namin tingnan. Pero Doc, i-brief ka lang namin. Normally, yung ginagawa po namin dito, kaya siya tinawag na quick meal. Well, obviously, siya yung mga pagkain na mabibilis ihain. Na perfect sa umaga Na kapag perfect nagmamadali. for breakfast. And normally, ina-annotate namin yan in 30 seconds lang. So, tutulungan mo kaming mag-annotate Yan ang ngayon. sinusubaybayan ko tuwing umaga. Ay, talaga? Wow! Hindi ko na pala kailangan i-brief si Oo, Doc. alam na pala yan ni Doc Yes. Tayag. Oo. And for this morning, Kika, ano ating prepare? Yes, oo. Doc and Monica, ang gagawin natin ngayon ay napakasarap dahil ito ay tinatawag na Easy Cheesy Frittata. Ay, gusto ko yan. Yan, I'm sure gusto rin yan ng mga kids. No? Ikaw ba, Doc, mahilig ka sa patatas? Hindi masyado. Di masyado. Hindi pa siya patatas. May nagsasabi sa akin. Egg is my favorite. Yeah, I don't leave the house without eating an egg. Any Ako kind. every day. So, pwedeng Ako boiled, breakfast, pwedeng lunch, fried. dinner. Every day. Basta wag lang din sobra kasi mataas siya sa kolesterol. Diba? Diba tama ba, Doc? Ang Alam mo, eggs. hindi na masama ang itlog. Contrary sa mga... Sa public knowledge, no? Sa public knowledge, hindi na po yan. Nung araw, pinagbabawal po yan. Siguro may limitasyon dun sa mga pasyenteng mataas na yung cholesterol. Pero sa mga healthy, Normal naman. katulad nyo, you can eat as many as you want. So yung quail egg, sabi kasi nila times 3 daw yung Doc ng normal yung- chicken egg. Yes, yung is that normal. true then? O, hindi masama po yung itlog. Wag naman yung parang isang balde yung kakainin. Kakainin. Sobra Huwag naman naman yun. in-excess. Everything has to be in moderation. Oo, okay. Now I know. At least makakain ako ng kwek-kwek na madami. Alright, so ano ating mga ingredients? Yes, syempre meron tayo dito, Doc and Monica, meron tayong green peas, meron din tayo na mga sliced ham and pepper. And ito yung favorite ni Doc Tayag, ang ating eggs. Meron tayong 3 dito. And we also have cheese and tomatoes and then Onions. onions. So, Alright. napakadali lang mga kasangbahay. I'm sure matatagpuan yan sa inyong mga tahanan. Kaya, simulan na natin ang paggawa ng Easy Cheesy Frittata! Okay, Monica and Doc, una natin gagawin ay, ayan, you put the eggs there and then you beat. Tapos ano itong susunod natin ginagawa, Doc Tayag? Kamatis, sibuyas, And yung ham. ating ham. Oo, tapos... Haluin, visit, paminta. And then, i-mix Sour lamang taste, yan ng mix maigi. Yung peas. Tapos ilagay na ang ating cooking oil. Ayan na, frittata na. Cheese. Tapos ilagay ang ating cheese. Tapos kapag na-melt na, ayan na! Ayan na, Doc and Monica, ang ating napakasarap na easy, cheesy frittata. At mas pagugutumin ko kayo. Papakita ko yung kanyang loob. Look at that. Woo! Ayun! O, diba? This is actually perfect for kids.
Kasi para siya pizza, di ba? Parang pizza, Parang exactly. pizza, but healthier. Dahil mas complete meal ito, di ba? May egg tayo, meron tayong veggies, meron na rin tayong protein, yung ham na nilagay mo. Well, actually, you can put chicken siguro kung ayaw mo ng processed food, di ba? Para healthier version talaga. So there, napakadali, di ba, Doc? Nagluluto ka ba sa bahay? Yes, I do. Aba, magaling pala mag-Doc. Sana tayo din. Mahirap kasama sa kusina. Tapos Doc, marunong pa Papaturo naman. tayo kay Doc Tayag. Okay, yan po ang ating quick meal. And syempre mga kasambahay, ngayon alam nyo na ang quick meal. Pumunta naman tayo sa palengke upang alamin magkano na nga ba ang ating mga bilihin dito sa Palengke Price Watch. Good morning kuya at good morning sa inyong lahat mga kasangbahay. Hi mga good morning. Uy, dapat gising na kayo ha. Dahil ako si Kikay, o diba ang pambansang tagagising ng bayan. Nagbabalik po ako ngayon dito ha sa Pasay City Public Market upang alamin magkano na nga ba ang presyo ng ating mga bilihin. And today alamin natin magkano na nga ba mga kasangbahay ang ating mga sariwang mga gulay. Ayan na, nandito ako ngayon sa tindahan ni Ate Dang. Hi Ate Dang, hello. Ate Dang, itong ating sibuyas magkano naman? 90 to 100. O ito mga kasangbahay, ang ating upo ho ngayon ay pumapatak sa presyong 30 pesos all the way na ho yan to 45 pesos per piece. Meron din tayo dito na patola at ito po ay pumapatak sa presyong 50 to 60 pesos po yan per kilo. Good news, dahil ang malunggay ni Ate Dang ay napakamura sa presyong 5 pesos per tali. Ang puso ng saging po ngayon ay pumapatak sa presyong 30 pesos po yan na per piraso. Siyempre hindi magpapahuli ang ating talong na pumapatak po sa presyong 70 pesos. All the way na po yan to 80 pesos per kilo. Sigarilyas naman po ay pumapatak sa presyong 10 pesos per tali. Good news, dahil ang kanilang carrots ho ngayon ay dating 120, ngayon ako ang laki ng binaba sa presyong 90 pesos po yan per kilo. Ito, napakasarap nito ang kalabasa at ito naman ho ay pumapatak sa presyong 30 pesos to 40 pesos ha per kilo. O mga kasangbaya, habang ang ating bawang naman po ay naglalaro sa presyong 140 pesos, all the way na po yan na to 150 pesos per kilo. Ito ang kamatis, marami kang magagawa dito. Kaya bilhin mo na yan sa presyong 60 to 70 pesos per kilo. O mga kasangbahaya, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga gulay, courtesy none other than si Ate Dang. At dahil dyan, bibigyan natin siya ng napakagandang t-shirt si Ate Dang mula sa Good Morning Kuya! Yes! Woo! Ayan, kasyang-kasya. O, may allowance pa. O, ayan mga kasangbahay. Ngayon, alam nyo na ang presyo ng ating mga gulay. Uy, bukas alamin nyo ulit, samahan nyo ko kung magkano na nga ba ulit ang ating mga presyo na bilihin sa palengke. Ako si Kikay at ito ang Palengke Price Watch sa Good Morning Kuya! Ang presyo ng ating mga gulay dito po sa Pasay City Public Market. Uy, alam nyo ha, asahan na natin, Attorney G, na magtataas pa muli ang kanilang mga binibenta dahil na rin bare months. Tsaka yung mga nanggagaling na lalo-lalo na gulay galing dyan sa may bandang Mountain Province. Sa Baguio, sa Benguet. Dahil nga sa nasira yung mga kalsada at yung mga taniman nila nasira din hanggang sa kasalukuyan. Yes. Billions of pesos, sabi ng Department of Agriculture, ang nawala ngayon. Dahil sa bagyong Karen at saka sa Lawin. Oo, kaya konting tiis-tiis lang mga kasangbahay. Okay, yan po ang ating Palengke Price Watch for today. At tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay serbisyong publiko sa ating mga kasambahay. Kaya kung may mga katanungan po kayo patungkol sa legal o medical concern, ay tumawag po kayo o mag-text sa aming mga numero. Yan po ang sumusunod na numero na 4426256, 4426257. Ang aming cellphone numbers are 0995-582-3762 o kaya naman ay 0932-947-5386. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa aming Facebook account. Yan po ang www.facebook.com/goodmorningkuya. Huwag niyo lang pong kaligtaan na i-type ang inyong mga pangalan, edad
at lokasyon. At meron din tayong PhilHealth mamayang mga kasama natin. Sermon. Si Sermon Acoba, andito rin si Asek Eric Tayag at saka si Attorney G para sagutin ang inyong mga katanungan. Kaya kumonsulta na po kayo. At it's the time of the day para naman tayo ay magpasalamat sa ating mga sponsors. Good morning, Kuya. Would like to thank Fatrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Fatrol. And live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard. Tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! Alright, nagbabalik po ang Good Morning, Kuya. And it's October 26 po, Wednesday. And it's already 5:27 in the morning. Tuloy-tuloy po ang ating serbisyong publiko. Pero maya-maya po muna yan dahil tayo ay mag-stretching muna. Rina, Para sa ating Fitness 101. Nakyutan kayo kay Hana, diba? Doon sa pinakita natin, exercise for infants. Pero ngayon ang pag-uusapan naman natin ay exercise for toddlers. Ito yung mga batang kaya na maglakad beyond 1-year-old. 1, 2, 3 ba to? Oo, mga ganun yung toddler years natin. So ipapakita natin, ano nga ba yung mga pwede nilang gawin na exercises sa inyong mga tahanan. Panoorin niyo po ito. Day 2 naman tayo sa ating mga exercises with the Chikatings. Ano pa kaya yung mga pwede niyong ibigay sa kanila? Panoorin niyo to. Isa sa madaling ipasunod na physical activities sa mga toddlers ay ang pag-imitate ng mga galaw ng animals. On a mat, sabayan nyo ang inyong mga kids sa pag-crawl like a dog or a cat. Or add some hand gestures and roar like a lion. You can also walk like a penguin. At kung worried naman kayo sa inyong mga anak sa paglalaro sa mga playground, why not play with your kids and make yourself as a human obstacle na pwede nilang ma-enjoy. In that way, ma-assure nyo ang safety ng mga kids at the same time, may bonding time na rin kayo. Lastly, at proven and effective para mapasabay nyo ang inyong mga chikitings is dance and play with a happy music. At yan mga mommy, sana may natutunan kayo mga workout para sa inyo mga chikitings to keep them healthy and fit. Tutok lang kayo, dito lang yan sa Fitness 101. Exercises, pwede niyong gayahin yung mga animals kung paano. Ayan na ating Fitness 101. Sana natuto yung mga mommies out there na mga exercises na pwede lang ipagawa sa kanilang mga kiddos. Alright. At ngayon naman, para sa ating ikonsulta mo. Tulungan muna ang ating natanggap, and this time, this is for legal naman. Attorney G, ano? Yes. Ang ating katanungan ay galing kay Jeremy Alcazar from Tondo, Maynila. Ang kanyang tanong, paano po ba malalaman kung may nakafile na kaso, cyber libel? Ano po ba ang mga penalties and charges sa kasong ganito? Ang kaibigan ko po kasi na OFW gustong umuwi dito sa Pilipinas, pero ang sabi niya may kaso siyang libel through social media. Pero wala siyang natatanggap na sabina o kahit na anumang galing sa RTC. Basta ang sabi sa kanya, nag-file daw yung kabila laban sa kanya. Hindi po niya tunay na pangalan ng ginamit sa pang-post sa social media at hindi umabot ng 12 hours yung post dahil delete po agad nung pinost ito. May bail po ba ang ganitong kaso? Gaano po ba katagal bago automatic na mawala ang ganitong kaso?
Alam mo, una, gusto ko munang liwanagin po sa ating mga kababayan, sa mga nanonood, ano? Yan yung isang loophole o defect o problema ng cyber libel. Yan yung pinag-usapan dati. Ako nga, yan yung komento ko dahil anybody can just create your own yung isang account. Pagkatapos hindi mo naman talaga account 'yon. Yes. Number 2, yung issue ng jurisdiction. Ano ibig ko sabihin ng issue ng jurisdiction? Paano kung 'yun ay na-post outside of the Philippines? Pero mababasa within the Philippines. Ang tanong, pwede bang magkaroon ng jurisdiction ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan, ang ating mga otoridad doon sa isang krimen na dapat ginawa outside of the Philippines? So, yun yung mga issue po tungkol sa cyber libel. Number 2, yung sa katanungan naman po ninyo, kung paano malalaman kung meron na i-file na kaso, una po kinakailangan makareceive muna kayo ng isang notice mula sa ating pong piskalya. Halimbawa, pasasagutin kayo, merong kaso na na-file sa inyo dito, mag-file ka ng counter affidavit, for example, in 10 days. Hanggat wala kang natatanggap, wala kang kaso. Di ba? Pero minsan kasi ginagawa, aminin na natin, may mga unscrupulous individuals, iniiba po ang address. Halimbawa, ang address ni Monica ay 1, 2, 3 ganito. Pagkatapos bigla ang nilagay is 4, 5, 6, ganyan na street. Hindi mo talaga matatanggap yon, pero intentional na ginawa yon. Bakit? Para hindi ka maka-attend sa hearing, hindi ka makasagot, bigla na lang magkakaroon ng desisyon o resolusyon yung piskalya para ma-file ang kaso sa korte. Yung pangatlo pong sinasabi nyo na maaaring wala kang natanggap mula sa piskal, patingnan nyo po sa NBI. Pag po kayo pumunta sa NBI, nag-verify po kayo, malalaman nyo doon kung meron kayong katulad na pangalan. Minsan kasi may katulad ka na pangalan eh. O kaya minsan naman, kung kahit wala kang katulad na pangalan, merong kaso na na-file. Yung pong mga nasa NBI na record, yan po yung record na ikaw ay may kaso sa korte na. Sa korte. Pero pag ang kaso nyo po ay nasa piskalya pa lamang, wala po kayong record sa NBI. So kung kayo po yung nagdududa, baka nga po kayo nakasuhan na sa RTC o sa kahit sa korte, yun po, pwede po sa NBI kayong magpunta. Pero sa kasalukuyan, kung wala po natatanggap ang inyo pong kaibigan, wala po kayong dapat ikabahala. Yung pong cyber libel, ang kulong po niyan ay mga 6 to 12 years po yan. So, ang problem po dito sa cyber libel, dalawa po ang magiging krimen nyo. Libel per se, doon sa tinatawag na revised penal code natin, at yung cyber libel na pinoprovide naman ng Cybercrime Prevention Act. So dalawa. Bakit? Yung isa, yung pagpapost mo mismo ng something na against sa isang tao is illegal. Yung pangalawa naman, yung paninirang puri, yun ay isang krimen din. So dalawang kaso ang haharapin mo para pong illegal possession of firearms. Meron ka ng illegal possession pero pwede ka pa makasuhan ng ibang kaso under the revised penal code. Ito po ba ay pwede mapiyansahan? Wala pong kaduda-duda, pwede po magpiyansa dito. Sapagkat yung cyber libel naman po ay hindi siya tinatawag na heinous crime. So pwede po makapagpiyansa at wala pong dapat ikabahala yung pong inyong kaibigan. So ang pinakamaganda po ngayon, wag muna kayo mag-worry, madali po kasi magsabi na meron kang kaso, na-file ka ng kaso, yung pala, hindi pala ikaw yun. Iba pala yung middle initial nun. Hindi ba, nagre-react ka agad tayo o minsan yun lang yung pananakot. Hanggat wala pong natatanggap, yan po in accordance with what we call as due process. Huwag po kayo matatakot, haharapin po yung kaso, lalo-lalo na kung hindi naman talaga kayo yung nag-commit nun. Yan ang And kung problema. gusto i-double check, basta pumunta lang sa NBI at ipa-check kung meron nang na-file na kaso sa kanya. Alam nyo, napakahirap din dahil sa NBI minsan, halimbawa, Eric Tayag. Lima pala yung Eric Tayag doon. Minsan pagka-aalis ka papuntang abroad, pagka bine-verify na sa immigration, may kaso ho kayo eh. Wala ko may kaso kayo eh. Yung pala iba yung middle initial, iba yung pangalan. Ang tawag nila dyan pag kumukuha ako, pag may hit, yung tinatawag nilang hit, may kapangalan ka ibig sabihin. May hit. Tapos ang gagawin pa sa'yo, pumunta ko kayo doon sa korte. Kumuha kayo ng certification na hindi kayo yun. Yung pala, yung taong yun na hinahanap, iba. Hindi pa na-aresto. Baka maya-maya ikaw ma-aresto doon. Ikaw pa pala. Yan ang mga problema rin po. Pero hindi po natin dapat ipag-worry po yan. Lagi po natin tatandaan ang ating saligang batas ay nagagarantya po ng tinatawag na due process. So dapat lagi kang pakikinggan at makakatanggap ng kahit na anong order, summons o subpoena mula sa korte o sa piskalya. Ayun naman. Maraming salamat, Attorney G. And I'm sure naliwanagan ng ating kasambahay na si Jeremy. At mamaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating public service. Mas marami pa po magpapakonsulta para sa ating konsulta po.
Oo, from legal question, ngayon naman punta tayo sa ating usapang pangkalusugan. Ayan, ngayong umaga nga po ay makakasama po natin si Asik Eric Tayag para po sa ating usapang pangkalusugan. Good morning po ulit! Morning, Jo. Ayan, and welcome po sa Good Morning Kuya. Ano po ba ang ating pag-uusapan today? Una muna, tuwing huling linggo ng Oktubre, ito ang itinalagang observance ng Food Safety Awareness Week. Kaya yan ay itinalaga ng ating dating Pangulong Erap noong 1999. Para na sa ganun mabigyan ng kaalaman ng mga kababayan natin ng mga bagay-bagay tungkol sa food safety. Food safety. Sapagkat ang pagkain ang siyang pangunahing dahilan kung bakit sumasama ang ating tiyan, nagkakaroon tayo ng diarrhea. At yan ay dapat hindi natin isinasawalang bahala. Lalo na ngayon mag-uundas. Sapagkat ang mga Pilipino ay magluluto sa bahay, babaunin sa sementeryo. Lalagay O kaya sa plastic magluluto sa container. sementeryo, bibili ng nilalakong pagkain doon, o kaya mga tinitinda doon. Lahat yun pwedeng makasama sa ating kalusugan kung hindi natin susundin yung ating food mga safety. food safety. And ginagawa niyo po yan yearly, ano? Tuwing taon-taon yan sa taon-taon. pakikipag-ugnayan namin sa mga civil society organization. Paano naman po sa kaalaman ng ating televiewers, ano, in layman's term, ano po ba yung foodborne illnesses? Ang foodborne illnesses ay dahilan sa mga mikrobyo o germs na maaari nating makuha sa maraming lugar, katulad sa ating kamay, sa soil, dyan sa mga surfaces na yan, lalo na sa kusina na kung saan naghahanda tayo ng ating pagkain. At yan po ay, ang mga mikrobyo po ay pwedeng bacteria, pwedeng viruses, at pwede rin naman po yung mga bulate. Ngayon po, yung sa bacteria, marami po yan. At maaari tayong magkasakit ng cholera, salmonella, shigella, E. coli, Campylobacter, dami ko nililista, Ang dami. no? Maga-maga. Sa viruses naman, hepatitis A, nandyan yung norovirus. At syempre, kasama pa rin dyan yung food poisoning. Mga chemical naman yon, mga toxins. Sapagkat hindi lamang mga microorganisms ang dapat natin ikabahala. Doc, when you eat kuya, a certain food that is contaminated already, no, how long does it take for you to feel the effects of food poisoning? As early as several hours to as late as several days. Depende sa bacteria. Halimbawa, yung Campylobacter, it will take as early as 12 hours hanggang 48 hours. Yung Campylobacter shigella, dysentery type ng diarrhea yan. May kasamang dugo sa dumi. At masakit talaga yun siya. Yung norovirus naman, several hours lang yan. Pero yung vomiting mo, talagang forceful vomiting. Talagang you wrench in pain. Tapos followed by diarrhea. Marami dyan may kasamang lagnat, panghihina ng katawan. So yun na po yung mga common symptoms na nabanggit ninyo. Kasi alam niyo yung bacteria, it multiplies fast. In 15 minutes, yung isa nagiging dalawa. In 6 hours, 16 million na kagad yun. Even in our skin, may bacteria po dyan. But what we should worry about are those that we call pathogenic microorganisms, those that cause disease. Doc, kasi of course nakikita namin po sa mga balita, napapanood, naririnig namin that there are people, especially mga estudyante na nauospital, tapos yung iba, they don't make it, diba? At talagang namamatay sila dito sa food poisoning. Ano po ba yung first aid na pwedeng gawin bago po sila itakbo sa ospital o habang itinatakbo sa ospital? Importante yung first aid, pero importante rin, Angel, muna yung 5 food safety tips natin. Okay, good. Number 1, keep clean. Ibig sabihin, maghuhugas tayo ng kamay. Kailan? Pag tayo galing sa banyo, kasilyas, pag tayo ay maghahanda ng pagkain, lalo na pag nahawakan natin ay raw food o raw materials, kailan maghuhugas ng kamay. Bago kumain, kung nag-alaga tayo ng sakit, o kaya may pets tayo sa bahay, kailangan maghuhugas muna tayo ng kamay. Basura, maghuhugas Hugas ng tayo ng kamay. So, ano po ba yung malinis po proper dapat yan. hand washing para po malinaw tayo? Yan po ay
tubig at sabon, 20 seconds, approximately kakanta ka ng Happy birthday, happy birthday. At twice. Usually alam namin isang happy birthday lang Tinaiming na namin yan, happy birthday to you. Happy birthday. Ganun yung tono. Check yun, 20 seconds matatapos po yun. Twice po yun. Ngayon po, keep clean. Di nagawa na natin yan. Pangalawa, separate raw from cooked food. Halimbawa, nagtatadtad ka ng mga ng manok. Okay. Iba yung gagamitin mong sangkalang kung may hiwain ka ng naluto na. Kasi magkakaroon ng cross-contamination. Itong meat, poultry, cooked rice, cooked pasta, mabilis tumubo dyan ng bacteria. Pangatlo, cook food thoroughly. So, dapat clear yung juices. Kung wala kang thermometer, kasi 70 degrees is safe. Pag kinunan mo na, hindi naman tayo nagsusukat ng temperature ng food. So, ang pinaka-clue mo, clear juices yun. Pag niluluto mo yung meat, poultry, hindi yung may pink juices, hilaw pa yun eh. At pag nagluluto ka sa microwave, uneven yun, kaya siguraduhin mo na lutong-luto talaga yun. Pangapat, keep food at safer temperatures. Pagkain niluto mo ng mainit, kailangan manatiling mainit. So if after 2 hours wala pang kumakain nun, lagay mo sa ref and you have to reheat it. Kung malamig naman yung mga salad, it should be kept cold. So warm food should be kept warm. Cold food should be kept cold. At yung panghuli, you use only safe water at saka raw material. So siguraduhin mo malinis yung tubig, everything is clean, safe, para sa ganun, ligtas kayo sa panganib sa diarrhea, which is the more common symptoms ng foodborne illnesses. Dun sa mga parents po na naghahanda ng mga baon ng kanilang mga anak, usually kasi pagka hinahanda nila, mainit yan kasi nagluto sila for the lunch. Ang ginagawa ko po kasi, as for my experience, hindi ko po talaga siya kaagad sinasara pag mainit. I let it cool down kasi sinasabi po nila, pag daw sinara mo ng mainit na papanis, tama po ba yun? May mga bacteria kasi that changes the odor, smell, or yung appearance ng food, but not necessarily pathogenic yun. So, you cannot trust your smell, yung taste mo, o kaya yung tingin mo sa pagkain para masabi mo na unsafe siya. Basta ang cardinal rule, warm food should remain warm. Kung hindi naman, okay lang yun. And you should give messages na kailangan within this time period makain na yun. Otherwise, kung patatagalin pa yon, may risk na kasi tutubo bacteria doon. Halimbawa, yung galing sa freezer, you don't thaw it sa room temperature. You thaw it while it's inside the refrigerator. Kasi mabilis mag-multiply ng bacteria. Kaya natin nilalagay sa ref, it delays the growth ng bacteria, lalo na if it's below 5 degrees. Sa ref lang pwedeng mangyari yan. And it stops the growth. If not, magmumultiply yon. And before you know it, pag nakain mo yon, that's contaminated food, you'll get sick. Same thing din po ba yung halimbawa yung nag-init kayo ng pagkain, tapos hindi naubos, binalik nyo sa ref, tapos ininit nyo ulit, may bacteria na rin. That's why the secret is cook food na mauubos nyo kagad. At dito, nasa advantage yung mga mahirap nating kababayan because they only cook food kasi wala silang ref na mauubos talaga nila kagad. Tayo, because of abundance, lalagay sa ref, makakalimutan na, then you remember it, then hindi mo pa iniinit na maigi, kinakain mo na kagad, then you'll get sick. Saka pinaka-importante din talaga, Doc, dun sa mga magulang na may mga batang nag-aaral, na kayo mag-prepare ng mga baon. Hindi yung iaasa natin yung kakainin ng mga bata dun sa, hindi naman sa sinasabi natin, sa mga nabibili, sa labas-labas lang, minsan nandun na sa kalye. Hindi natin kasi alam kung paano pahahanda yung mga pagkain na yan. Attorney G, kaya nga nagpapasalamat kami sa mga pamahalang lokal na kung saan nagkakaroon sila ng programa that they educate the street vendors. Sa ibang bansa, pino-professionalize nila yung street vendors. Talagang binibigyan nila ng isang lugar kung saan merong continuous flow of water, walang langaw,
malinis ang kapaligiran, at may engganyo ka na street food ngayon, pero walang panganib sa kalusugan. Ang aming kalihim, Secretary Ubial, ay nakikipag-ugnayan ngayon kami sa mga pamumuno. Baka magaya natin yon kung saan yung street food natin ay hindi dapat inaayawan natin sapagkat may panganib sa kalusugan, kundi ligtas siyang kainin at masustansya. Ayun. Maraming salamat. On that note, maraming salamat po. Marami kami natutunan today. Maraming salamat po sa inyo, ASEC Eric Tayag, para po sa ating topic na foodborne illnesses. Thank you. At siyempre, yung usapan natin, usapang manibela. Usapang manibela. At para sa mga kasambahay nating nagdadrive na po ngayon, dahil siyempre kinakailangan maagang papasok sa opisina, maghahatid ng mga bata, narito po ang ilang safety tips para sa ligtas na pagbabaybay natin sa mga kalsada. Kailangan, bago tayo magmaneho ng ating sasakyan, ayusin po natin yung ating sarili. Yung mindset natin, talagang prepare po tayo regarding dun sa ating pagmamaneho. Tsaka kailangan doon, driving on plans talaga. Sa ating pagdadrive, para matansya natin lahat ng mga nasa paligid natin, keep your eyes moving and then always expect the unexpected situation. Halimbawa, magko-cross po tayo sa mga intersection, T-junction or side road. Dapat kung nakakita tayo ng intersection, malayo pa lang, nag-i-slow down na tayo. Bukod dun sa pag-i-slow down, lagi natin na-expect na may mga darating at dadaan na sasakyan kahit na wala naman. Dapat pagka nakita tayo ng pedestrian lane, aware na tayo doon. Dapat mag-i-slow down tayo kasi right of way na nila yon. Kaya nga naglagay ng pedestrian lane kasi lakaran pang tao yan. May dumarating o wala, dapat mag-slow down tayo. Katulad sa ibang bansa, pag nakakita ng pedestrian lane, talagang umi-stop sila. Kailangan meron tayong road awareness and alertness. Dapat ang alertness ng isang driver hindi bumaba sa 100%. And then, syempre, yung attention natin, lagi dapat nakapokus sa ating pagdadrive. Yung mindset natin, i-avoid po natin yung mga nakaka-distract sa ating pagmamaneho. Maganda kung ayusin natin yung pagdadrive natin, follow the rules and regulations sa karsada para ma-avoid natin yung mga accident or mga collision dito sa atin. Habaan po natin yung ating pasensya sa ating pagdadrive, especially kung traffic po yung area. Yung kauna-unahan niyang advice, yun ang pinakagusto ko, ayusin niyo muna sarili niyo. Bago kayo magmaneho, Gusto ko mag-usap. Ayusin mo na sarili niyo. All aspects. Kapag dadrive, kapag high blood ka, baka lalo ka mapaaway sa kalsada. Huwag ka magdadrive kapag medyo nahihilo-hilo ka, baka kung sino mabangga mo. Ayusin mo muna yung sarili mo. Huwag kayong magdadrive na ang dami mong iniisip sa isip mo, makakasagasa ka. Kailangan nakafocus ka sa pagmamaneho pa rin. Para iwas disgrasya. Ang madalas ginagawa ng mga Pilipino pag inaantok, 'di ba? Pinipilit na mag-drive. Marami nagiging cause ng aksidente sa ganyan napipikit sa kalsada, nakakatulog habang nagde-drive, ayun, na aksidente. Marami pa rin ako nakikita nagsi-cellphone. Hanggang Ayan, isa pa yun. bawal na yan. Ayan, si Doc. Super tinted cars. Don't talk to the driver. Parang nakafocus siya rin sa... Nakahampas-hampas pa doon. Oo, kasi Tsaka yung sa kinakausap mo pa. music, dapat meron tayong pampagising tulad ng sinasabi ni Monica. Oo. Tapos Nakakatulong yun. yes. Oh, lalo na kung minsan yung candy, lalo na mahabang biyahe, nakakatulong. Saka minsan na mahirap din yung nakikinig ka sa radyo, yung komentarista high blood. Ay, oo, marami ganyan sa umaga. Sa haba ng traffic, siguro bago ka umalis ng bahay, sabihin mo sa sarili mo na 8 oras ako sa traffic. Paano sa ganon, kung 7 oras lang, masaya ka pa rin. Masaya pa rin. At saka, Doc, maliban doon, umihi ka na muna. Hindi, totoo, ang hirap din talagang nagdadrive ka. Ihi-ihi na. Lalo Baka pag kung- traffic. At may baong pagkain. May baong Baka pagkain. magutom ka. Or magdala ka na ng jingle bag para in case of emergency. Ay, sige, ako ayusin ko muna yung sarili ko. Ayusin mo mabuti, Oo. Pero alam mo, alala ko lang kasi may isang time, I'm sure you've heard of this, sa isang mall dyan sa Green Hills, no, doon sa parking lot, merong isang bumangga. Actually, hindi lang siya bumangga.
tumalon siya sa parking Ay, lot. naalala ko You yan. remember that? Tapos ang dami niya sinuyod ng mga sasakyan. Ang dahilan nun, pinilit din yata niya mag-drive. Medyo masakit na. Oo, may heart problem siya. Yes. Naalala mo Sa na? parking yun, yes. Nawalan siya ng preno. Namatay ba yung doon? Yung motorista? I think so. Tapos ang masama nun, ang dami niyang nadamay na iba pang mga Sa mga sasakyan cars. at iba pang motorista. Yung iba, ikaw yung matino mag-drive. Pero yung iba, dahil sa hindi nga sila matino mag-drive, ikaw tuloy yung nadadamay, diba? So you don't know kung safe ka talaga o hindi ka safe, Correct. diba? Kaya para maganda sa yung first lahat. step eh. Oo, dapat okay ka bago ka mag-drive para maging okay din yung mga makakasama mo sa kalsada. Ayan, nagbabalik po ang Good Morning Kuya. At ang oras natin ngayon ay 6:21 in the morning. At syempre, kailangan din natin matuto para ma-enhance ang ating vocabulary skills. Kaya ito ang ating word for the day. Word for the day. Impecunious. Adjective. Having little or no money. Penniless. Poor. Example sentence. Since Janice grew up in an impecunious household, she knew a great deal about surviving on very little. In Tagalog, maralita, mahirap, o dukha. Ayan. Pero ang gusto kong gumamit ng word for the day natin ay si Asek Eric Tayag. Impecunious. Ako challenge pala rito. In a sentence. Use it in a sentence. Talaga itong mga nasa Oo nga Ano nga yung meaning kanina? Biglang Tinanong ko sa nabigla kanya. ako, Alam niya na agad. Impecunious living is not an excuse to lead healthier lives. True. That's so true. Hindi ibig sabing mahirap po tayo, walang pera, ay hindi na tayo magiging healthy. Yung mga nandun sa kabila, yung mga kapitbahay natin, mga impecunious yung mga yun. Sa pagkain. Mga dakop ano yun, mga hampas lupa. PG pala, Pigeon ta. Isipin mo, ang instruction sa akin, huwag kang babalik dito Nang wala kang pagkain. dala. Ang tanong sa akin kanina kagad, anong niluluto nila doon? Sabi ko sa kanya, pasensya kayo, wala pa. May tawag daw dyan, PG. PG. Patay gutom. Impecunious, mga kasambahay. So walang pera. Sabi nga ni Doc Eric, hindi po porket ikaw ay impecunious living, ano na ang buhay mo. Diba? Kinakailangan be proud pa rin kahit walang pera. Oo. Tsaka pangalagaan nga yung health, katulad ng Health pa sinabi rin. ni Asek. Health is wealth. Yes, that's Oo, right. walang katumbas yan. Oo. Ayun. Ayan. Impecunious, mga kasambahay. Pero meron tayong guest ngayon na I'm sure na hindi impecunious. Sigurado yan. Ito mayaman to, alam Sigurado ko. yan. Good morning! Sigurado yan. Good morning. Oo, hindi ka impecunious. Ako sa inyo ako binibili ng sandisa. Sa family din pala yan. That's how I get my free newspaper. When I get my pandisa. Sabi ang bait daw ninyo. Ay, salamat po. Salamat po. Sabi ng mga tindera sa Kamuning Bakery, si Asek Tayag, napakabait daw. Sir Wilson, Doon pa kayo kilala eh. Gegas Salamat Lumisan. po. Gegas Lumisan sa Kamuning Bakery. Alam mo, napakasikat ng Kamuning Oo, Bakery. naman. Napaka-trendy ngayon. Lahat na nai-invite. Lahat Lahat na lang hindi nai-invite nga eh. Lahat nai-invite. Next time. Ay, pero bago lang, pakilala muna natin ang kakapasok lang natin na bisita sa ating mga kasambahay. Of course, kasama natin si Wilson D. Flores. Good Hello morning. po, sir. Morning sa show. Good morning. Good morning. Asek. Bata pala kayo in person. Ay, Sadya ko lang na mapasa. At si Sir Wilson, mayroon niyang artikulo rin sa sa newspaper. Philippine Star rin Sa yan. Philippine Star. Wilson Lee Flores. Correct. Yun ang Sa Attorney kanyang... George naman, mga sikat ang mga kliyente. Nasa news ka pa natin. Ayan. Cute nyo naman. Sinong guest niyo ulit dito sa Kamuning Bakery? Itong 2 weeks ago, bago nagpunta sa Di ba naging guest niyo ang Chinese ambassador? Chinese ambassador, first and only press con niya, ginawa sa Kamuning Bakery. Nagulat ako. Kasi nakita niya rin siguro, nung February, nandun yung US ambassador. Aba, kita mo na. First and only press con din niya. So, medyo gantihan lang. Kinakailangan appear din sa'yo. Oo, nakakatuwa. Ayun. Tapos last year, nung APEC, may isang embassy ng isang sikat na bansa
tumawag din, gusto yung prime minister nila, magpapandesal daw dyan. Wow! Ako lang nangyari, hindi yata nakakatuwa, pero hindi natuloy kasi schedule. Sayang Kasi siguro, natutuwa sila, kapitbahay ni Asek. O, pasundo nga ako kanina po. Ang sinabi ko lang, para wag maligaw, Kamuning Bakery. Yun naman eh. Yun naman eh. Pag ikaw naligaw pa rin eh. Oo nga, minsan daw po doon kami mag-GNK. Pwede po. Kahapon naman nagulat ako, may nag-reserve na magpe-press con. Sabi ko naman kasi yung Kamuning Bakery, open kahit kanino. Kahit sinong tao. Kahit NPA, kahit negosyante, kahit artista. Pumunta doon kahapon si Sandra Cam naman. Nagkwento siya tungkol doon sa yung drug lord na nakakulong sa Abu Dhabi. Ay, pero Sir Wilson, ano naman masasabi mo dito sa medyo nagkaroon ng pagbabago sa ang ating Pangulo sa kanyang foreign policy approach, lalo-lalo sa Amerika. Naniniwala po ba kayo na magkakaroon talaga ng absolute separation ang Philippines sa US? Hindi ako naniniwala na absolute ang separation. Sa tingin ko yung sinasabi niya na military separation, hindi naman masama dapat sa Pilipinas yan kasi magiging normal na Asian country tayo. Kasi ang mga kapitbahay natin, ang Malaysia, ang Indonesia, ang Thailand, wala naman silang tinatawag na military alliance kahit kanino. So, ang mangyayari niyan sa tingin ko na gusto niya mangyari, independent foreign policy, ang Pilipinas kaya magiging kaibigan ng bawat bansa as wala tayong kaaway kahit sino. Kasi sabi nga ni Senator Grace po yung kliyente ninyo, sa debate, hindi ko makalimutan, na panahon daw ni Marcos na may base tayo, dalawa lang. May bayad pang renta. Ilang $100 million a year. Ngayon yata parang libre yata lahat. Libre lahat. Ang kaibigan ng lahat ng magiging kaaway o karibal ng Amerika, whether ISIS yan, whether Japan yan, o whatever, China, magiging kaaway ng Pilipinas na hindi dapat natin kaaway. Totoo ba, Sir Wilson, dahil ikaw siyempre masyado kang madami rin ng mga kaibigan ng mga Filipino-Chinese businessmen. Totoo ba na immediately after na pagkagaling ng ating Pangulo at medyo nagkaroon ng konting paglayo doon sa Amerika bilang talagang sa relationship natin, masyado madaming natuwa ng mga Filipino-Chinese businessmen? Sa tingin ko, pag negosyante yata, in general, hindi masyadong maano sa politika. Basta ang habol, masaya sila, not so much in Amerika. Masaya yung mga negosyante in general dahil naging maganda ang pangalan ng Pilipinas sa pinakamalaking merkado sa mundo. Ang pinakamalaking merkado sa mundo ng export, ng turismo, ang China, 1.4 billion. Inimbita din ako na extra ko doon sa business delegation. Inimbita ako ng mga negosyante. Ang nakita ko, hindi 200, nagugulat na ako sa dyaryo nakalagay, 200 businessmen. Tinanong kong DTI, anong final count? Lampas 500 daw pumunta. 400 yung huli nga, tapos ngayon 500 pala. More than 500, nakita ko nandun si Sobel. Buong delegation, siguro 100 mga Ayala Group, nandun si Sobel, Gokong Wei, nandun lahat. Garcia, hindi kasama yun. Medyo hindi kasama. May mga Garcia doon. Mga ano niya siguro. So, at nakikita niyo po na kahit paano, medyo may maganda rin yung maidudulot itong bagong pronouncement ng ating Pangulo. Napakalaki kasi ang Amerika, ang number 1 merkado ng Amerika, China, sa export nila. Ang Japan, milyon-milyon ng turista. Kahit na may history ng away ang Japan saka China, milyon-milyon ng turista nila mula China bawat taon. Ang Thailand, kakompetensya ng Pilipinas, 8 million China tourists last year. Tayo 500,000. Ang Malaysia, Singapore, lahat ng bansa sa paligid natin, milyon-milyon ang turista galing sa China na malakas kumasto. Baka daw biglang umalis ng mga American investors sa Pilipinas, mga negosyante. Duda ko kasi sabi nila, ang English natin, isa sa pinakamaganda sa buong Asia. Kasi American style ang English natin. Sabi nila ang English daw ng Indian, British accent na, may Indian style pa. Hindi daw. Ang mga negosyante nandito naman, hindi dahil kaibigan natin sila, dahil magaling ang tao sa Pilipinas, dahil sa talento natin, dahil sa mas mura tayo sobra. Kaya ang negosyante pupunta kung saan may negosyo. Tapos ang maganda, sa tingin ko ang maganda nito, sana
i-expand natin ng economic ties natin sa China, mag-export tayo ng marami. Lalo yung mga agricultural products Oo, natin. kasi nalala ko, nung kumakain ako doon, asama yung mga ibang negosyante, tinanong kami ng mga waiter sa isang restaurant, taga saan kayo? Andun kasama ko may mga negosyante, may politiko, sino yung Bellica? Si Bellica. Nandun siya. Tinanong din, taga saan kayo? Sabi ko, taga Pilipinas kami. Yung mga waiter na pa-wow eh. Wow! Tapos tuwang-tuwa, nakipag-picture-picture pa sa amin. Parang gumanda yung... Parang napakaganda ng dating sa kanila na may relasyon muli ang Pilipinas. Nakaibigan na tayo, na hindi tayo parang may kaaway na ibang bansa. So masaya sila. Tsaka maganda yan para sa brand name ng Pilipinas. Ayun. Kasi buong mundo, pati Japan, pati Vietnam, sinusuyo ang negosyo ng China kasi yung merkado nila napakalaki. Kung sa Catholic Church, si St. Francis Xavier, namatay siya sa labas ng China kasi dream niya, China market din eh. Ang dream niya, maging Katoliko buong bansa na yan. So lahat ng tao, yan ang dream market ang tinatawag. So masasabi nyo, Sir Wilson, na yung 21st century talaga, this is the Chinese century. And Asian century. Chinese and Asia. Kasi buong Asia, may isa pang kasabihan sa Asia na mas importante yung kapitbahay natin kaysa malayong kamag-anak. Ayun. Kasi ang Amerika, mas malapit. Ang turing natin sa kanila kamag-anak natin. Pero kahit anong mangyari, ang layo-layo eh. Kung may sunog sa kapitbahay, sa neighborhood, pupuntahan ko si Asek Tayag. Hindi ko pupuntahan si Attorney George. Attorney G, kami nga sa Department of Health, yung Alternative Traditional Medicine. This will open doors. Kasi marami kaming mga nababalita, yung mga doktor pumupunta pa sa bansa nila para sa acupuncture. Ay, sa Ateneo, may Pilipino doktor. At nung nabisita namin sila ron, yung mga traditional pinagyaman talaga. Marami tayong matututunan para pagyamanin din natin. Siguro tama natin, Doc, na kahit paano. Tama. Yung titingnan din natin yung bang meron tayong kapitbahay na matagal na nagpaparamdam sa atin. Hindi naman natin pinagbubuksan. Parang doon lang tayo nakatutok sa isang kapitbahay na dahil siloso pa. Napakalayo. Go ahead po. Ay, isa pa, yun about sa health. Nagulat ako si President Duterte bilang sinabi niya, matuto tayo sa Cuba. Noon, hindi natin kaibigan ng Cuba, hindi natin kaibigan ng Russia, pati Iran. Ngayon, ang Cuba pala, research ko, ginugol ko, napakagaling daw sa health. Pumunta po ang aming kalihim doon, kasama po ang inyong lingkod at nakita po namin at ang galing nila. Sabi nga namin tama nga pinapunta kami ng Pangulong Duterte ron para makita at yun, pinag-aaralan namin ngayon kung paano isasakatuparan yung mga magaganda nilang practices doon. Saka hindi sila elitista daw. Hindi naman. Pro-poor daw ang Cuba. Ano po parang lumalabas po pinakamaganda ang health system ng Cuba. Iban mas maganda pa sa American health system. Kaya maganda ang nangyayari. Sana mangyayari dito, maging mas maraming kaibigan natin. Saka sa tingin ko lang pagkatapos ng eleksyon sa Amerika, may bagong presidente na susuyuin tayo sobra ng Amerika. Pag ganyan ka, pakipot, lalo kang papansinin. Di ba, may sinabi si Senator Miriam Santiago Sabi niya, ang tingin natin, taken na tayo. Ng isang tao. Madalas taken for granted. Di ba? Ibang taken. Sabi ni Miriam yan sa joke book niya. So parang ang tingin natin sa Amerika, taken na tayo ng Amerika, close tayo, super close tayo. Pero tingin nila, ay, parang taken for granted. Ayun. Sa kung nasa bulsa na tayo ng isang bansa, ang tingin nila, hindi mo na kailangan suyuin yan. So parang neglected lover syndrome. Yes. Yun. Ako nga, maliit na panaderya ka mo ng bakery, maliit ha. Pero sinabihan ko yung tao ko, kahit anong mangyari, dalawa dapat supplier mo ng arena. Kaya sir, bakit isa lang? Ang liit-liit natin, bawat order mo isang buong truck. Hindi, dapat dalawa bibilan mo. Bawat order mo iba-iba, alternate kami. Bakit? Kung mataas ang presyo ng isa, doon kagad lumipat sa kabila. O kaya medyo i-hoard yung wala ka ngayon. Tapos ngayon, yung dalawa, ang bait-bait namin sa amin. Tapos kunyari, nung October 16, namigay kami ng maraming tinapay. Nagbigay sila ng maraming arena libre. Yung World Bread Day. Binagyo kami, pero pero alam mo, ganyan ang ginagawa ni Presidente, matalino siya. Na, kunyari, nagagalit dito sa kabila na taken for granted tayo. Tapos sinusuyo tayo ngayon ng Japan, sobra-sobra.
ang China, ang sabi nila, sabi ng foreign media, yung trato sa state visit ng presidente natin, tsaka welcome ibang klase daw. Kaya, At nasaksihan nyo mismo yun kasi pumunta kayo sa China. Nagulat ako, 500. Sabi niyang isang negosyante, yung pinsan ni Lance Gokongwei, ito daw ang largest business delegation in history. Ayun. Kumbaga sa babae, parang ang haba-haba ng buhok ng Pilipinas dahil sa mga manliligaw niya ngayon. Yung babae, sobrang isang araw pa lang, nag-yes na. Hindi, isa lang manliligaw sa kanya. Yung maganda may 3 manliligaw para maraming regalo, maraming libreng pelikula. Ay, Sir Wilson, thank you very much. Thank you very much pati sa iyong pandesal. Sino susunod na Sino susunod mo na guest dyan sa Kamuning Bakery? Next week, tumawag yung assistant ni Philippine Export, yung PESA, Philippine Export Service Incorporated. Yung bagong head daw, si Plaza daw. Narinig ko lang ngayon, others pa, may pa. Abangan natin yan, Sir Wilson, ha? Ayun, pandesal na dala ko pala dito, sir. Ayun. Bagong innovation sa pandesal. Oo nga, nakita ko may Sinabi parang ko, lagyan ng ube, masarap. Oo. Kakain na tayo niya, Sir Wilson. At maraming salamat po Pag dahil... yung pandesal namin, yan ang linuto yan ang binake ni Marian Rivera a few weeks ago sa TV. Talaga? Yan ang gusto niya, walang iba. Ayaw niya iba-ibang tinapay. Yan, dadalhin namin mga programa namin sa DOH, sa Kamuning Bakery. Lalo na, malapit na naman yung aming kampanya laban sa paputok. Ay, magaling! Naalala ng mga tao namin, yung mga staff namin, sir, yun sumasayaw na sa gobyerno. Sila yun. Si Asik. Si Asik magaling sumayaw yan. Maraming salamat pa, Sir Wilson. Thank you po. Thank you, sir. Nag-medical kami last time. Yung World Bread Day. Nakita mo, ang daming natuwa. Nagulat ako sa separation talks na yan. Ayoko ng separation. But most definitely, dito sa ating What's for Breakfast, walang separation. Oo, dahil lahat tayo dito together. Yes, para sa ating What's for Breakfast? Ayan nga, Kikay, tulad na nabanggit ko kanina, nagutom ako dyan sa mga separation na issue na yan. But this time around, makakasama nga natin ang ating cook for the day. Pakilala mo siya. Ang ating first-time chef for today, and I'm sure hindi ito ang last. I-welcome natin ng bonggang-bongga si Chef Tess. Good morning! Nakalimutan mo. Chef Tess, good morning and welcome po sa Good Morning Kuya. Yes. Ano po yung hinanda niyo for us? Ang aming... Ito ba yun, Chef? Yes. Ano bang pangalan nito? Anong tawag dyan? Seafood tinola. Seafood tinola. Alam mo, Kikay, this is the first time that I've heard of a seafood tinola. Kasi usually, di ba ikaw, Kikay, ang mga nakakain natin, yung normally, mga manok. Tinolang manok, mga ganon. Bakit po seafood tinola? Ano po yung special dito? Kasi, may kinuwento ka sa akin kanina. Yan kasi is yung aking late father, siya kasi yung nagluluto sa amin yan. Kaya, Pinasa niya sa'yo yung recipe. Opo. Hindi ko nang, actually, nun, kasi wala pa naman talagang recipe, di ba? Nakikita ko siya, natitikman ko siya. Kaya yun, siguro, dahil ugali ko rin talagang magluto, kaya nakuha mo din. So, namana mo yung recipe ng tatay mo. Heirloom pala ito. Oo. So, ano ba ang ating ingredients sa paggawa ng seafood tinola? Shrimp, halaan. Pwede rin siyang, yung kung walang halaan, yung tahong. Buko juice, tsaka yung buko strips, garlic, onion, salt, and ginger. And then, of course, ang ating procedure, paano ba ginagawa itong seafood tinola? So, anong unang-unang gagawin natin? So, napakasimple lang. Yung oil natin, tapos sibuyas, bawang, and then, yung luya. Siyempre, halo-halo, and then yun. Nilagay ko na muna siya kasi medyo, mas matagal siyang iluto, unlike kay Then, konting salt. And then, yung si shrimp. Ayun na siya. And yung buko strip natin. Yan yung secret. Yes. Yun yung At ang mas lalong nakakapagpasarap ito ay ang buko juice. Yan ang hindi gusto ko buko juice. Water lang na nilalagay, buko juice talaga. And then of course, pakukuluan for how many minutes? So mga 5 to
to 10 minutes lang is okay na. Napakadali lang pala gawin itong And there you have it, ang ating seafood tinola. Napakasarap na seafood tinola. Pero Angela, nakikita ko, meron pang mga ginawa si Chef para sa atin dito. Ano ba yung mga ito, Chef? Yung aking tupo sisig and yung street food. Wow! Napakasarap niya. I want to go back to the seafood tinola, Chef, ano. Yung dun sa halaan, of course, tulad ng nabanggit sa atin kanina, may lesson tayo kay Asek Tayag, di ba? Dapat huhugasan muna. Especially yung mga shell food, di ba? Yung mga ganyan, dapat inuhugasan muna bago nilalagay doon sa ating kalan. Tapos syempre, ihalo-halo mo yan. Actually, ako kasi binababad ko muna siya sa water. So at least mga 1 hour siya nakababad sa water before. Di ba kailangan matanggal yung mga buha-buhangin? Yes. Kaya kasi may mga buha-buhangin dyan eh. Oo. So, pag nawala na yung buhangin, tsaka pwede mo na siya ihalo sa pagkain. Kaya natutunan pa ako ngayon, ha? Babad talaga. Kasi kung hugas-hugas lang, hindi siya mawawala. Exactly. Kailangan talaga ibabad siya muna at least 1 hour. Okay. Oo. Oh, Chef, saan po nila kayo pwedeng makontak o ma-follow for other information? Paghingi sila sa inyo ng recipe ng seafood tinola. Sa SWAC, sa Hapagkainan kay Chef Chinito, sa aming pong creator. And syempre sa aking Facebook account, Tess Orozco. And ang aking pong telephone number, CP number, 0975-397-9464. Ano ba yung dala niya? May nakikita ako dito, Chef. Ano ba ito? Is this your business? Yes, yan po yung aming small business, TFD po. Ano yan? Ano pangalan niya? Pinoy Pao. Pinoy Pao. Siopaw ko to. Pero wala ka namang dala. Oo. Naiintriga ako dito. Pero saan ba ito located, Chef? Itong Pinoy Pao. Saan ba yan located? Number 11, JP Rizal Street, Concepcion 1, Marikina. Ay, sa Marikina. Daan ako dyan. Next time pagbalik mo dito, dapat may dala ka ng Pinoy Pao. Basta ba i-guess niyo ulit ako? Ay, kaya ano, isisave ko yung number mo mamaya. Maraming salamat, Chef. Thank you. Ay, may nasumisilip dito. Huli ka. Asa ba si Rina? Oo, may kasama si Rina. Wait lang. Si Rina? Oo, si Rina may guest. Hi, Rina! Kaya ako sinundo this morning. Ayan. Siyempre, ang The Voicing, kilala naman natin. Yes! Bibisita sa ating bahay si Sean, si Topeng, at saka si JC. At siyempre, kasama ang kanilang composer na si Sir Gulliver Enverga. Ayan. Upo muna tayo. Good morning! Dahil alam naman natin na Song of Praise, year 5 na, di ba? Ayan. Grabe talaga yung asop na napakadami. Year 5 na. Hindi ko na malaman kung sino pipiliin ko sa sino iboboto ko. 12 sila. Isang boto lang pala, isang araw. Isang boto, isang araw. Hindi pwedeng multiple votes. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ito nga, kasama natin yung kanilang composer na si Sir Gulliver Enverga. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po. Good morning mga kasambahay. Good morning. Good morning. Kayo po, sir, ay matagal na po ba kayong composer or ito po yung first song na na-compose nyo po? Actually, matagal na akong gumagawa ng songs pero first time kong gumawa ng isang songs of praise. Awa ng Diyos, ayun, pinalad po na makapasok po sa grand finals ng ASO. Ano po itong inspiration na nakuha nyo para gawin nyo itong kantang to? Siguro, yung Tapat Mong Pangako. Unang-una dyan, yung mga naririnig mong salita ng Diyos. Siyempre, mas maganda kasi meron kang basis saan mo kukunin yung mga ilalagay mong salita. Tapos syempre sa experience mo, may experience mo kasi yung salita ng Diyos eh. Hindi na kasi pagka pinakinggan mo yun, may experience mo talaga, totoo siya. Tapos syempre, sa pakikinig at panonood na rin ng ASOP. Syempre, 5 years na yung ASOP, marami na akong nakuhang tips na kay Doc Mon. Pag nakikinig ka kasi ng ASOP, parang ka nag-aaral. Yes. Kaya kahit ng mga aspiring, gaya namin, ayun, pinapalad pa rin, nananalo. Minsan talaga, marami ka talaga matututuhan sa 3 kanta na ipapasok nila. Isa-isa pa lang, panalong-panalo ka na sa maraming mga comments ng mga judges. Totoo po yan. Kayo po ba ay mabilis gumawa ng isang kanta? Or gaano katagal nyo po natatapos? Like for example, ito po nga, Tapat Mong Pangako. Gaano katagal nyo po itong natapos na i-compose? Itong song siguro, mga 1 to 2 months. Medyo matagal-tagal. Kasi parang minsan di pa ako kontento. Tapos nung nanalo siya, medyo nirevise pa, medyo inedit ko rin, medyo humaba kasi parang mahaba siya sa timeline. So
ayun, marami pong mga naging revisions. Kaya medyo matagal yung process ng kanta. Maraming pinagdaanan, ika nga, para maging, ayun, ganyan na siya. Maririnig niyo mamaya. Kayo po ba ang pumili para sa The Voicing na kumanta ng Tapat Mong Pangako? Actually, ang storya niyan, ganito, yung UNTV. Yung UNTV yung pumili sa kanila. Pero may pinakanta ko na isang blind kasi, si Rolando Limpiado, baka nanonood siya ngayon. Nagulat ako, kaboses niya yung umako. So parang kaboses na kaboses din nila. Parang ito rin yung pinasa kong demo Kaya yun, awa ng Diyos, pinalad tayo, di ba? Ayan, para sa The Voicing naman, this is the second time na sumali kayo. When was the last time na sumali kayo ng ASOP? Last year po. Last year din. So, anong pakiramdam nyo na napili nga kayo para kantahin itong Tapat Mong Pangako? Una sa lahat, syempre, thankful kami dahil sa dami ng mga pwede mag-interpret. Tsaka, yung song parang nag-fit sa amin. First time na narinig namin yung song, parang okay to Parang kaya natin itong bigyan ng justice. So, sinubukan namin practice nilagyan namin ng sarili naming style. Lagyan namin ng mga blending, ganyan. Tapos, yun. Grand finals na pala. Yan, papasok na naman kayo sa Grand Finals. At na-mention mga okay itong kantang to at nabigyan niya ng justice. Okay nga ba sa amin yan? Gusto namin marinig yung kanta nyo. Ayan, once again, The Voicing, palakpakan po natin sila. Boto sa inyo sa darating na Grand Finals night. Ayun, paki-visit lang po yung asoptv.com/poll. Doon nyo po makikita lahat ng mga entries, mga songs. Nandun din po yung Tapat Mong Pangako. Siguro, after nyo po iboto lahat, doon na lang kami. Para pwede nyo rin kami pang 12. Pwede nyo kami unahin, pwede kami idula, pero wag kaming kalimutan. Ayan, please invite them once again to watch the Grand Finals night on November 7. Yes, on November 7 po sa Araneta Coliseum. Napaka-exciting na event para sa ating lahat. Good luck po sa amin. At ini-invite po namin ng lahat na manood at marami pa pong tickets, pwede pang mag-avail. Nagbebenta rin kami, mas mura ng konti sa amin. Joke lang. Pero pampatanggal ka ba lang? On November 7, kita-kits po tayo. God willing, kita-kita tayo lahat. Bro, congratulations. Ayan, huwag niyong kalimutan, iboto ang The Voicing at Tapat Mong Pangako ni Sir Gulliver and Verga. Yes, go ahead. Mga fans nila. Binabati po namin lahat ng mga ka-voice na nandyan pa, sumusuporta since 2012. Yes. Yan. Binabati rin po namin ng lahat ng mga host ng Rise and Shine. Diyan kami galing. Yay! Rise and Shine. So, Erica. Okay, sige, ikaw naman. Siyempre, binabati po namin ang AVD Trading, ang Lotok Dental Clinic, Mihares Trading, and Genesis Facial. Siyempre, ang Rabusa family Naval family. Nanonood ngayon in Naval family. Ayan. Saka lahat ng mga die-hard fans ng The Voicing. Wala po, joke lang. Walang ganun. Sponsor sila ngayon. Ang dami ng sponsor. Dati nanay, tatay lang ang mga pinasasalamatan. Pasalamat na rin tayo sa kanila. Sina JC, Sean at Topeng at si Sir Gulliver and Verga, ang kanilang composer ng Tapat Mong Dito nyo naman tuwan-tuwa si Doc Eric sa inyo. Oo. Thank you so much, guys. Thank you very much. Thank you so much, TV37 and Wish FM 107. Thank you so much. Kuya Daniel. Kuya Daniel and Brother Ellie. Maraming salamat po sa Diyos. Thank you. Siyempre, Attorney G, kapag Wednesday, hindi natin makakalimutan na ito ay tinatawag natin PhilHealth Day. Hi! Alright, tama ka dyan, Kikay. Today is Wednesday, so it's also PhilHealth Day. And sa pagpapatuloy po ng ating public service, makakasama nga po natin from excuse me po. Si Sir Mon Acoba. Good morning, Sir Mon. Good morning. Good morning. Ayan. Good morning, Ayan, of course. Meron tayong mga katanungan mula po sa Marikina City. Ito po ay text message mula kay Imelda Acosta. Covered po ba ng PhilHealth ang pagkaka-confine dahil sa amoebiasis? Amoebiasis, yes, that is also covered by
And as long as ma-confine ka for at least 24 hours sa isang PhilHealth accredited hospital, that would be covered by PhilHealth. Okay, so covered yun. Imelda, I'm sure nanonood ka sa amin. And another one, text message pa rin. Mula naman po ito sa Olongapo, si Angelo Lumbao. Ang kanyang katanungan, kung sakali naman pong may goiter ako, mako-cover po ba kaya ng PhilHealth yung laboratory sa pagpapacheck-up? Sabi po kasi 5K daw ang laboratory. Kung for laboratory alone, no, that would not be covered by PhilHealth unless during the confinement tapos nagkailangan talaga yung x-ray and laboratory, that's a time na mako-confine, mako-cover siya ng PhilHealth. Okay. So malinaw po yan para kay Angelo Lumbao mula sa Olongapo. At another one, text message pa rin mula naman po sa Marinduque, si Marvy Cruz. Ang kanyang katanungan, Sir Mon, may sakit na liver problem yung father-in-law ko. Confined po siya for more than a month. Then 2 weeks after na confine po ulit. Ang question po namin, bakit invalid po yung huli naming confinement? Okay. Kasi dapat yung confinement kasi or yung paggamit sa PhilHealth kasi for the same case, dapat may per single period of confinement. In other words, dapat may interval na 90 days. After a month lang, so that's roughly around 30 days lang. Kahit hindi naman niya talaga, that's his problem. Ang nangyari ron, na-exhaust na yung first case rate niya with the same case. Pero given halimbawa na ibang case naman, yung kanyang confinement, yung second time ibang around. Sakit. Ibang sakit siya. That's a time na panibagong coverage. Panibagong benepisyo mabibigay sa kanya. Nagkataon dito kasi na exhaust na yung Pero first I was wondering, Sir Mon, pwede ba niya ma-reimburse yun? Hindi. Yung exhaustion ng coverage? Hindi. Hindi. So wala na yun, lapse na yun. Kasi same case ang nangyari Pero halimbawa, first case niya, nagkasakit siya, pneumonia. Tapos later on, after a week, ibang sakit naman. Sabi mo, Yun po asthma. Yun. Ibang case yun, ibang benepisyo matatanggap niya. Ayan. So malinaw po sa atin yan. Sir Mon, ano pa po? Anything new? Any announcement from PhilHealth? Yes, gusto ko lang paalala sa mga employers natin na pinapatupad na natin yung electronic premium remittance system. Itong EPRS ay kailangan magpa-register sila. And ang kagandahan dito sa EPRS, they don't have to go pa sa aming opisina when it comes to the payment kasi ang kailangan lang nila is generate lang nila yung statement of premium of account, tapos they could pay na sa ating mga accredited collecting agents sa mga bangko. So yung hassle to travel to the office pa, mababawasan. Any employer yan, Sir Mon? Yes, all employers actually ang kailangan namin dito kasi gusto natin na ma-decongest na yung mga opisina natin, especially during the deadline payment ng So ang gagawin natin ngayon dito, doon na sila magbabayad sa accredited collecting agents. And at the same time, kung gusto nila mag-update ng mga kanilang records, lalong-lalo na sa mga posting ng contributions sa kanilang empleyado, through the EPRS, they can do that na. So, online system. Online system na, no? Pero, Sir Mon, yung sa mga, ang tawag din, individual pay. Yes. Pwede din ba yun electronic? Pwede din digital? Sa ngayon, hindi pa, online, Kasi per individual. Pero they could pay naman din sa ating mga accredited collecting agents ever since pa naman. So they can just go sa ating mga bayad centers, sa mga accredited collecting banks. And ang kagandahan din kasi pag sa IPP, so pwede ka magbayad naman for 1 year. So halimbawa ngayon, nasa 4th quarter na tayo, bayad siya, pwede siya magbayad in advance na rin. Ang okay rito, tuloy-tuloy siya makaka-avail ng PhilHealth benefits. And since, Sir Mon, nandito ka na rin po, I'd always want you to remind yung ating televiewers kasi laging issue talaga yan, yung card. Yung ID card na sinasabi na may mga naniningil sa kanila, na natitake advantage sila ng mga taong naniningil supposedly. May bayad daw ang PhilHealth. So, pakiclear po natin yan dito sa ating programa. Okay. Sa amin kasi sa PhilHealth, yung PhilHealth card, yung made of karton, yun, libre po yun. Nakukuha po libre yun. Subalit, meron na kasi kaming ka-partner na isang private entity. Ito yung All Smart Card. Ito naman yung made of PVC para siyang credit card or ATM. Tapos ito naman ay optional naman. And this is only open para sa ating mga employed members. So umiikot po sila. Meron naman po silang identification card. And for the amount of 90 pesos, pwede silang makakuha ng PVC card. Pero itong PVC card, this is also the same as yung
PhilHealth card when it comes to its purpose. Ayun. Ayan, malinaw na tayo. And for other information, ano pong website po ng PhilHealth? Yes, they could always call us sa ating Corporate Action Center sa 441-7442. Ulitin ko, it's 441-7442. And they could also email us at actioncenter@philhealth.gov.ph. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyo, Sir Mon. Thank you rin po. Acoba from PhilHealth, and God willing, we'll see you again on Wednesday. Thank you. Thank you. Kikay. Uy, Angela, may katanungan lang ako. May gusto kong itanong dito kay Doc Tayag. Naalala ko kasi noong nakaraang taon, meron silang pinatrending sa, naalala ko sa social media, yung mga sumasayaw nila na Kaya alam ko na kung empleyado. saan papunta yan. Ay, nako. Oo nga. Ano ba yung advocacy nyo ngayon, Doc Tayag? Sa DOH? Yung Drug-Free Philippines, sapagkat sinusuportahan ng Department of Health, lalong-lalo na ng aming kalihim, Secretary Ubial, ang hangarin ng ating Pangulo na maging drug-free tayo. Matatandaan na ang aming kampanya ay hindi lamang nakasentro sa Treatment Rehab Center, subalit may isa pa kaming bahagi ng kampanya, yung Say No to Drugs. Say No to Drugs? Katunayan, baka maglibot kami sa mga paaralan, inumpisahan na namin yan sa Torres High School. Kaya nagpapasalamat kami sa pamunan ng Torres High School. At saka yung ugnayan namin with Rotary Club. Yan po ay maganda pong ugnayan sapagkat may papakita natin na kung tayo magtutulungan, may iiwas natin sa pinagbabawal na gamot ng mga kabataan. Pero dyan sa campaign nyo na yan, meron din kayo sayaw na pinauso, Doc Tayag. Sabi ko na nga ba dyan? Oo, pwede bang kasample? Hindi ako makakalusot. Kailangan ko mag-workout Kama ka, sir, mo na po ba? Para medical. Ayan. Paano ba sayaw nito, Doc Tayag? Sige, yung Let Me Love You. Ay! Meron kaya yun? Ni DJ Snake at Justin Bieber. Ayan na yan. Ano ba to, Doc Tayag? Ayan. Kasi kinapapakita natin sa kanila. Gaganda din ako. Ayan.